So mga par, hindi na nga po maitago ng kamalmahalan Turki Al-Sheikh ang kanyang saya nang nagkita sila ng kanyang idolo ni si Naoya Inoue sa kanyang unang pagbisita nito sa bansang Japan. Lantarang tinawag talaga mga idol ni Turki Al-Sheikh na isang legend ng Japanese monster at isa rin ito sa maraming mga boxing fans na nanghingi ng autograph sa 2 Division Undisputed Champion na Hapon, kung saan napaka-obvious talaga mga idol kung ano ang tunay na pakay ni Turki Al-Sheikh sa Japan at kay Inoue. Ito para hikayatin ang Japanese monster na sumali o lumaban sa kanyang promotion. Ito nga ang Riyadh season. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, ilang bansa na rin ang nakapag-Riyadh season. Kabilang na nga dito ang Amerika, Saudi Arabia at UK. Sa Japan, ang bagong attraction ngayon ng mga fighters sa lower class. Hindi pa talaga dito nakagawa ng big event si Turki Al-Sheikh. Kaya malamang mga boss, humihingi ng tulong ang Saudi promoter sa kampo ni Inoue para pasukin ng Japan para makapagdala ng malalaking laban sa bansa. Bagamat gayon pa man mga idol, kagaya nga ng sinabi natin, hindi kailangan ng kampo ni Inoue ang tulong galing kay Turki Al-Sheikh kahit gaano man kalaki ang ibayad nito sa Japanese monster, dahil kayang-kaya din ni Inoue kitain ang posibleng ibigay ni Turki Al-Sheikh na purse money sa kanya. Samantala sa naging pahayag naman po mga idol ng sikat na Pinoy MMA fighter na si Rolando D sa YouTube channel ng Pinoy Sakalam YouTuber, kung saan mga idol, brutal ito na pabilib sa ginawa ni General Casimero ahid sa laban nito kontra kay Saul Sanchez, dahil nakuha pa rin daw nito mga idol ang impresibong panalo kay Sanchez kahit buwis buhay daw ang ginawa ni Alas sa laban nito sa American-Mexican fighter. Delikado daw talaga mga idol ang ginawa ni Casimero dahil sa rehydration clause na pinataw sa kanya ng kampo ni Sanchez. Imposible daw kasi mga idol sa isang fighter na magkaroon pa ng magandang kondisyon sa ganong kaliit na oras na recovery ni Alas. Kung sa kanya daw mga idol nangyari ang bagay na yon, talagang hindi na daw siya lalaban kay Sanchez. Well, para sa atin mga idol, isang record breaker talaga ang ginawa na yon ni Cuadro Alas. Siya lang talaga nakagawa ng ganong bagay mga boss. Isipin mo na lang walang kain at limited ang pag-inom nito ng tubig ng ilang araw, tapos bibigyan ka lang ng 3 hanggang 4 na oras para makarecover. Imposible talaga mga idol na manalo ka pa dito sa bakbakan. Parang pumunta ka lang sa bakbakan na wala kang armas dahil ang lakas mo ubos na sa ilang araw na tipid sa kain at tubig. Kaya nagtataka tayo mga idol sa mga Japanese boxing fans, lalo na sa manager ni Naoya Inoue na si Mr. Ohashi, na hindi daw nila ino-honor ang panalo na yon ng angas ng Pinas dahil nag-overweight daw ito mga idol sa weigh-in, pero hindi nila alam mga boss, ang pag-overweight na yon ni Casimero ay siya talaga ang magpapahirap sa kanya at nagbigay ng advantage sa kampo ni Saul Sanchez at hindi sa Pinoy boxer. Kaya hindi talaga natin masisisi ang mga ilang Pinoy boxing fans, lalo na talaga mga supporters ni Casimero mga idol, na batikusin ng kampo ni Naoya Inoue na ginawang alibay lang daw ng Team Inoue mga boss ang pagka-overweight ni Casimero para umiwas lang talaga sa bakbakan kontra sa angas ng Pinas. Well, gayon pa man mga idol, tandaan pa rin natin na isang mortal na kasalanan sa isang boxer na mag-overweight sa timbangan. Parte kasi ng buhay ng boksingero mga idol ang pumasok sa weight limit para matawag ka na isang professional athlete.